Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay magtulungan ng pagdadala ng pasanin. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yeso Kristo. At ayon po dito sa mga taga-Galacia, Kabanata 6, talatang 2 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Patuloy po natin sa 2 Corinto, Kabanata 9, talatang 6 hanggang 9. Ito po ang mensahe. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat niibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sabagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya ay masagana nagbibigay sa mga duka, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Pagpuli po natin sa 2 Corinto, Kabanata 8, talatang 13 hanggang 15. Ito po ang mensahe. Hindi sa ibig kong guminhawa ang iba at mabigatan naman kayo. Ang ibig ko ay magtulungan ninyo ang isa't isa. Masagana kayo ngayon, matapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga kailangan, sila'y sumagana, sila naman natutulong sa inyo. Sa gayon magkakapantay-pantay ang kalagayan ninyo. Tulad ng nasusulat, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis, at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talatang 41 hanggang 46. Ito po ang mensahe. Nagtanong si Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamalaanin niya ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang panahon. Pinagpala ang alipin na madarat ng gumagawa ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamalaanin siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matataglan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon, bubugbugin niya ang mga kapwa niya ng lalaki at babae at siya ay kakain. Iinom at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw nang hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit siyang parulusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga subail. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating bumabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lights Promotions. Yan. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoong Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at gainin po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo mula dito sa mabuting balita na kanyang inihayag at iniaral sa atin. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo na nais niya na tayo ay sa pamumuhay na ito, nais niya na tayo ay magtulungan. Nais niya na tayo ay tulungan natin ng isa't isa sa pagdadala ng ating pasanin. So yan, na kung may nabibigatan, tulungan mo.
Sapagkat darating yung panamari, ikaw din naman yung mabigatan, ikaw rin naman yung tutulungan. At ang pagtulong ay isa sa malimuyak na hain na may pagkakaloob natin, may ahin natin sa Panginoon Diyos kung magitan ng paggawa ng ganitong klase ng kabutihan sa ating kapwa. Yan ang isang malimuyak na hain mula sa ating sarili na inihain natin sa Panginoon Diyos sa paggawa ng mabuti, yung pagtulong sa ating kapwa-tao. So, ganyan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Magtulungan tayo instead na magkaroon ng kaguluhan at iwasan natin yung maging sakim sa isa't isa sapagkat hindi maganda idudulot noon. Kaya kaya nais niya na tayo ay pinagpapala ng ating banal na Panginoon Diyos. Kung kayo pinagpala, yung pagpapala na ipinagkaloob sa inyo, wag niyo kayo matuto na tumulong sa inyong kapwa-tao para lalong-lalo na siyempre dun sa mga nangangailangan para sila ay makapamuhay na maayos yan sa iba't ibang uri na kinakaharap ng isang tao para sa pangangailangan sa pamumuhay nito. So ngayon may higit mas mula doon sa simple na pagtulong na yan ay para tayo ay lahat ay kumbaga kung ang iisipin natin ay mula doon sa kahirapan para makaibas ang kahirapan ng bawat isa. Hindi ka basta tutulong ng feeding program lang, kundi yung pag-ibayuhin natin yung pamamahala paano i-implement yung karapatang-pantao. So yung sa pamamagitan niyan, mula dito sa karapatang-pantao, particular yung pamumuhay natin sa material na bagay, so matutulungan natin ang isa't isa kung tayo ay ipapatupad dyan. So pagsasaluhan natin yung yaman ng bansang ito na pinagkaloob ng Panginoon Diyos, hindi sa ilang tao lang na nagsikap at sa ilang tao lamang na siyang may talino o siyang pinalad, kundi lahat ay makapamumuhay ayon sa karapatan kung yan ay magtutulungan tayo na maipatupad yan. At kumbaga man sa ating panahon ngayon, meron na pinapatupad yan. Noong panahon noon, noong mga apostol noon, yung karapatan lang nating ini-implement ngayon, broad ang scope. Pero noong panahon ng mga Kristiyano noon na San Pedro, ini-implement nila yan doon sa kanila, sa mga Kristiyano noon. Siyempre din sa pangangailangan ng pang-araw-araw na pangangailangan. So nagtulungan sila para makapamuhay sila ng ayon sa kanilang pangangailangan. So kapag yan ay in-interpret mo sa mas malaki, yung human rights na ating pinatutupad ngayon, sa mas malaki, noon sa Kristiyano lang kasi yun. Kung lahat ay magkakasundo pa rin. Kasi nga, pwede ka namang, ang pagtulong ay hindi lang naman sa Kristiyano o kapwa natin ang palataya. Maski hindi Kristiyano, tutulungan natin. Kaya tayo mga Kristiyano, ay pag-ibayuhin natin na yan ay maipatupad ng pamahalaan para lahat matulungan natin na mamuhay sa karapatan. Ito yung pamahalaan, i-implement niya, lahat ay makapamumuhay sa karapatan. Mula dyan sa ating sa lahat ng pangangailangan, bahay, trabaho, yan, mga ganyan, ng karapatan. So, yan mula dyan, i-interpret ng unang panahon, na ginagawa ng panahon, mangyayari din ngayon, through that, tulong natin. So, aside from, tumulong tayo magkakakristyano, ang gagawin natin ay, kung ikaw yung pinapala dito sa sistemang ito, nagkaroon ka ng negosyo, gumaganda ng negosyo mo, nasabayan mo yung sistema, so, tutulong ka nga sa kapwa Kristiyano mo. Tutulungan tayo na kapwa magkakristyano. So ngayon, aside from us ay yung iba. Paano yung iba? Hindi Kristiyano, walang paniniwala, diba? Kaya aside from that na tayo nakatutulong, particular sa isang kapwa Kristiyano o ibang tao, yung human rights, kung ang pag-uusapan lamang ay talagang yung pang-ekonomiyang pamumuhay, dapat ganun talaga yung mangyayari. Yun ang pinakamaganda na ginawa na ng mga apostol. Pero ang pagtulong ay hindi lang naman kasi doon sa pangkaraniwan na dapat standard yung pamumuhay mo. Sapagkat may mga taong nasasadlak sa iba't ibang problema, kaya
nagkakaproblema sa financial. Pero hindi lang naman kasi ang tulong ay hindi lang naman financial o hindi lamang tulong para ay, tulong pagkain, tulong magkaroon ka ng damit, tirahan. Maraming tulong. Pero kung gano'n ang pag-uusapan ay ah, hindi lamang kasi sa pamamagitan ng magkakaroon ng standard na pamumuhay, magtutulungan tayo para magtulungan pa tayo. Kahit standard na tayo, na ipapatupad na yung karapatan, pwede ka pa rin masadlak sa iba't ibang mga bagay para matulungan ka ng kapatao. So, yun. Diba? So, ganun mga bagay na dapat tayo ay magtulungan sa pamumuhay na ito o sa pagdadala natin ng pasanin ng pamumuhay na yan. Kagaya ngayon, mayroong pandemic, mayroong giyera sa Middle East, apektado tayo dahil nagkakaroon ng inflation. Yung ginagamit natin sa enerhiya, tumataas. So, kakaroon ngayon ng problema. So ngayon, yung tutulungan natin, yung pangunahing tinamaan noon, transport sector. So tumulong tayo sa transport sector. Pangunahin yung pamahalaan na siya ang gagawa ng pamamaraan para lahat ay hindi maapektuhan. So yung mga tao na nakagagaan, tumulong tayo sa transport sector para yung sila na mga sa kanilang sektor ay makapamuhay pa rin na maayos. Sa ganung mga ganung klase ng pagtutulungan. Kasi kahit sa standard yung pamumuhay, na nasa transport sector, maapektuhan yung trabaho nila. So ngayon ay yung pagiging standard ng pamumuhay nila mababawasan because doon sa nangyari, di ba? So kaya tutulungan sila dapat. So tayo ng mga ibang mga standard ng pamumuhay, makatutulong tayo sa kanila kung sa ibang bagay. So, na anumang maitutulong natin sa kanilang problema ngayon, ano ba yan? Yung problema diyan sa petrolyo. So ngayon, ano ba maitutulong natin na mas malaki para mas maganda, kagaya noong halimbawa, yung pagsuspend ng excise tax, anong magagawa pa ng gobyerno para matulungan? Siyempre, yung mga transport sector, merong pamamahala ang gobyerno, merong pera, may pondo tayo para matulungan sila, di ba? Tulong na rin ng taong bayan lahat yun para sa kanila na minamanage ng ating gobyerno. So kaya tayo ay mag-isip kung ano yung magagawa ng gobyerno at magagawa natin particular doon sa mga pribadong mga tao, lalo na yung may kaya sa buhay. O sinasabi nga ng Panginoon Diyos doon sa mabuting balita, kung ikaw yung maginaw at masagana ngayon, tumulong ka naman doon sa nangangailangan, lalo sa mga iba't ibang hinaharap sa buhay ng mga tao. At ito ay isang malaking bagay para tayo ay kasiyahan ng ating banal na Panginoon, para tayo ay kagalakan ng ating Panginoon Diyos kung tayo ay ganito yung ginagawa natin na pamumuhay. Paano tayo tumulong sa kapatao natin. At babalik sa iyo ng malaki ng Panginoon Diyos yan kung tayo ay marunong yan. Kahit sa gobyerno natin ay ibabalik ng gusto yan. Yung mga ginagawa niya kung may mabuti siyang ginagawa yan. At maging transparent ang ating government. So yun, at muli sana ay muli tayo ay patuloy na naliwanagan ng banal na Panginoon Kristo mula sa pagpapala ng Panginoon Diyos. Nabuklod tayo at naliwanagan ng Panginoon Kristo mula dito sa kanyang sinimula na pagbubuklod sa atin ng mabuting balita at tayo ay gabayan sa kaligtasan spiritual sa pananampalataya natin sa Panginoon. Sana kayo patuloy na buklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos dito sa ating pagpapatuloy at pagbabahagi ng kanyang ng mabuting balita. At magabayan kayo sa inyong kaligtasang spiritual mula dito sa particular dito sa mensahe ito ng Panginoon Diyos na magtulungan tayo. Ayan. At tayo magabayan na ito para ito ay magandaan sa ating kaligtasang spiritual sa pamumuhay na ito. Ayan. At tayo makapumuhay na maayos. Tulad sa pagdadala ng pasanin. At sana kayo ay patuloy na makinig ng mabuting balita o ng inihag ng Panginoon Kristo. Patuloy niyo pakinggan ng Panginoon Kristo sa kanyang inihayag mula sa simbahan, mula sa mga kagaya natin na mga nagpapatuloy at nagbabahagi ng kanyang salita, ay patuloy natin siyang pakinggan at isabuhay natin ito para sa kaligtasan ng spiritual. Tayo ay magabayan niya sapagkat tayo ay
Mula dito ay ginagabayan tayo ng Panginoon Kristo at pinapalaya sa kamay ng demonyo, sa kasamaan, at pinapangalagaan niya yung buhay natin at tayo makaisa sa kaligtasan ng spiritual. Mula dito sa pagtupad natin sa mabuting balita at gabay ng kanyang kapangyarihan. Susundin natin ito para tayo ay mapabuti, sapagkat tayo ginagabayan ng Diyos na maging mabuti at tayo magkaroon ng kaligtasan at gagabayan din tayo ng kapangyarihan ng Panginoon Kristo. So yun, at muli, sana ay nagabayan naman tayo ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal Espiritu Santo mula sa kay Banal na Santa Maria. Patuloy niyang isugo siya, pagliwanagan tayo, at gabayan tayo ng iba't ibang kanyang pagmimilagro sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. So sana palagi tayong gabayan ng kaliwanagan mula sa mga oras na ito na ating pagbabahagi linggo-linggo, at hindi lamang sa ating pagbabahagi paglinggo, kundi sa panahong ito, sana gabayan tayo palagi, isugo ang Banal na Santa Maria, gabayan tayo, pagliwanagan tayo, gabayan tayo ng iba't ibang pagmimilagro. At Jesus Christ Himself, ang Panginoon Diyos, gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan sa atin pag milagrohan tayo sa Kanya ng pagbabahagi natin ng mabuting balita. At tayo ay gabayan niya sa pagbabahaging ito. Doon sa Interfaith Unity, sana yung mga bawat relihiyon kay maliwanagan ni Banal na Santa Maria at unawain natin yung ating mga paniniwala para tayo ay hindi nagkakaroon ng sigalutan, nagkakaroon din sa karasan, digmaan, kundi unawain natin yung ating mga paniniwala, lalong-lalo na yung iba't ibang mga paniniwala Kristiyano, sapagkat kung may iba't ibang man tayo nagiging pananaw in the way of faith in Jesus Christ, ay tayo ay may malaki pa rin generally na pagkakaisa para sa unawain natin ang pagliligtas na ginagawa ng Panginoon Kristo mula dito, o ang pagbubuklod sa atin ng Panginoon Kristo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. So malaki tayo ay mag-unawa sa pagbubuklod na yan, kagaya ng halimbawa pagpapairal ng kapayapaan. So tayo ay magmimit lahat dyan ng mga sa ating way of faith in Christ, in God, na tayong lahat ay magkaisa pananampalataya sa ating pagliligtas ng sangkatauhan mula sa kapayapaan, mula sa pagtutulungan, pagkakaisa. So, mula sa ganyang bagay na iniaral sa atin ng Panginoon Kristo kung paano tayo magkaroon ng kaligtasan, tayo magkakaisa pa rin diyan, maliban mo sa ibang mga way na nagiging problema ng ating mga way of faith in Christ, in God, at yung iba't ibang mga religion noon din. So tayo ay magkaisa, unawain natin yung iba't ibang way of faith, at meron pa rin tayong pagkakaisa para umiral yung kapayapaan, pagtutulungan, pagmamahalan, at lalo na paggabay natin sa batas upang natin magabay ng mabuti ng batas, umiral na maayos ito ng pantay sa iba't ibang mga relihiyon, iba't ibang mga paniniwala. So it is fair for every one of us, ipagpapairal ng kapayapaan. So yan, nagagabay natin siya ng mga relihiyon for the pagpapairal ng kapayapaan, nagpapairal ng kapayapaan at naiwasan nila kaguluhan mula sa mga relihiyon na nagbabanggaan for this kind of legal. Yun. So kaya sana ay mabuklod sa Interfaith Unity, ang ating mga relihiyon. At makagabay tayo sa bawat pamilya, yan, community, bansa at buong mundo, mga kapamahalaan. At muli doon sa mga doon sa Vatican at CBCP, sana patuloy kayo maliwanagan ni Banal na Santa Maria. Patuloy niyong pagbuklarin yung sangatawan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, tayo ay patuloy na dumadalangin ng paggabay ng kaliwanagan, kapangyarihan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria. Na patuloy tayong paggabayan niya ng kanyang kaliwanagan mula kay Banal na Santa Maria at iba't ibang niyang pagmilagro sa pagpapalaganap ng mabuting balita at paggabay sa pamahalaan. Sana gabayan tayo ng kanyang kapangyarihan, paggabay natin sa kapamahalaan para ito'y mamahalan ng mabuti, matuwid, para patapang tao.
Kaya mga kapamala, maliwanagan kayo ng ating banal na Santa Maria, na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Santa Maria, mabuting balita, at magabayan kayo sa pamamahala ng mabuti, matuwid, pagtugon ng karapatang pantao, patas na hustisya. Sa gayon makikinabang ang inyong mamamayan, mamumuhay sila ng mapayapa, maunlad, ayon sa karapatan, at higit sa lahat ay makakapanampalataya sila ng lubos sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana ay patuloy na tayo ay protektahan, papalain ng Panginoon Diyos, sama-sama tayong mamuhay ng mabuting balitaan. Patuloy na kayo hinikahit ko na patuloy na magpasalamat sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo, at purihin natin sila. Ang Panginoon Diyos, at gayon din ang Panginoon sa Kristo, sa pamamagitan ng bahalan ng Panginoon sa Kristo. Maraming salamat, at God bless you.